Ay nako. Ay, good morning na mga ka-chismis. Chikahan na tayo. Tara lang mag-chismis, chikahan. Late na ako nagising kasi pag nagmadali akong gumising, kaya wala naman ako ipapandesal, kaya wala akong budget. Wala na akong kape. Natala akong kape dito, sa totoo lang. Ang gamit ko ay chocolate. Okay, humingi ako doon kay yung si Hipag ay may coffee na chocolate. Ayoko naman ganun dito. Kaya gusto ko mga coffee talaga na yung blank, ay yung ano yun. Isa, kape. Oo, puro lang chocolate. Kaya sobrang tamis. Doon talaga, kahit saan ako mag-chismis-chismis, pero doon talaga, dito tayo sa office natin, kaya kailangan natin magtrabaho. Sabi naman, nagtrabaho natin, I love it to lagi kay ano, kay Boss Meta. Kaya kailangan lagi tayong present. May chismis ako tayo dito. Kaya chismis ko na lang muna uli ako. Ay, wala ako hindi ba ako pag-relax, na-stress ako dito. Ay, wala mga budget. Alam ko darating din ang trabaho ko. Okay lang. So, ano rin sa totoo lang, nalulungkot din ako ngayon. Nalulungkot din ako kasi, diba, hindi nga yung mga baby ko dyan sa bahay. Kasi dati, pag meron talaga akong trabaho, never ko sila makalimutan lagi magbilihan ng food, kung anong gusto nila, kung almusal, tsaka bago kong umalis. Lalo na si Ate Zoe. Sobrang talagang ano sa akin si Ate Zoe kasi parang ito talaga naging baby namin sa bahay. Mismo kasama ko simula sa pool. Tapos, naging, ano kami dati, tawag dito, bantay na bantay talaga namin si Ate Zoe kasi, pinanganak kasi siya, 8 months old lang. Grabe, 8 months old lang, guys. Alam mo, napakahirap din pala na, for the first time na experience ko na magpunta-punta sa ospital. Oo, yung kasi mga anak na. Ang hirap. Excuse me. Alam mo, ang hirap ng pakiramdam na ganun. Kasi syempre wala naman kaming nanay. Dahil patay na kasi yung nanay ko nun. So kami magkakapatid na sama-sama para makabantay. Maasikaso kasi nga, gusto kasi namin, first time baby pa. So, ang hirap makapag-usap sa doktor nun kasi hindi ko talaga alam yung mga ganyan. Kaso ang ginawa ko talagang, gagawin ko ang lahat para maging ano, okay. Oo, kasi dumating sa point na 8 months lang si baby Simon nun. Ay, si Ate Zoe nun. 8 months old. Umuulang ako ng sige po, gawin na dapat gawin para maging okay yung baby kasi 8 months lang. So, dumating sa point na kailangan pag lumabas siya sa tiyan ng mama niya, dadali namin sa malayong ospital kasi nga walang pwesto ng ano ba yun yung nilalagay yung mga baby pag iniinitan, ganun. Ang kaso, problema, walang pwesto doon. Kaya ililipat siya sa ibang ospital pag lumabas siya. Tapos, pag nahirapan siya, pag lumabas siya sa baby niya, na kailangan ano ba yun yung talagyan ng panghangin, yung baby sa bunganga. Ang hirap ang pakiramdam, di ba? Tipong, sige, okay lang, okay. O, sige po, para lang maging okay yung baby, ganun. Yun, sa awa naman, Diyos, guys. Hindi namin nakalain talaga. Yung lumabas siya, yun, naging okay naman si baby, pero napakaliit. Napakaliit na Ate Zoe dati. So, ginawa namin, sa awa naman, kasi nagtulong-tulong kami magkakapatid para maging okay si Ate Zoe. No choice naman kami, kundi kami tulong-tulungan kami magkapatid. O, ganun talaga. Magkapatid talaga. Lalo pa, bunso namin kapatid yun. Tapos, first baby sa bahay namin. Sa bahay namin, kasama. Kasi may anak din naman yung kuya ko, pero kasama naman nila yung sa side ng asawa niya. Kaya puro magkakasama. So, kami sama-sama kami dun. So, pinangako talaga sa Lord na sana maging okay si Ate Baby Zoe. Kasi pag pinagbigyan ako ni Lord na maging okay si Ate Zoe, gagawin ko ang lahat. Dahil naging okay si Baby Zoe. Yun, after noon, hindi siya agad umuwi kasi nga sobrang liit niya, iniinitan pa siya. Tapos ang hirap pa niyang dumili kasi maliit niya kasi 8 months lang. So, dumating sa point na yung after ng ilang linggo, kinuha na namin siya, dinala na siya sa bahay. Yung tuwan-tuwa na kami kasi ang hirap lang magbantay. Kasi ako nagtatrabaho ako dati, yung si Ate Zoe, binabantayan ko talaga dati. Minsan kahit puyat ako sa sobrang kaiiyak niya, babantayan ko rin siya kasi minsan panggabi yung papa niya, yung kapatid ko naman at tutulog minsan kasi kailangan pahinga din na puyat sa kakaiyak. Di ba ganoon talaga pag may baby, di ba? So wala ako minsan tulog, magdamag, kakaiyak ni Ate Zoe. Tapos pag oras na ng pasok ko, talagang pasok na ako, libigo na ako kahit wala akong tulog. Pero okay lang, pasalamat naman sa kasi naging okay si Ate Zoe dati. Tapos talaga ginawa ko lahat, monthly, tuwing buwan-buwan siya doon, ginawa ko talaga lahat. Kahit wala akong minsan sahod kasi mag-birthday na siya, kunyari ilang months na siya, o 2 months, 3 months, hinandaan ko talaga. Kasi nga, pasalamat ko yun sa Diyos. Kasi nga naging okay siya kahit 8 months lang. 8 months lang kasi si Ate Zoe, kaya ingat na ingat namin kay sobrang liit, nakakatakot, liit talaga. Kaya ang nangyari, parang ako naging nanay kasi akong bantay na bantay talaga. Kaya laging inagahan ko lagi na kada buwan na mag-23 months. Minsan nangungutang talaga ako para makabili ako ng cake, para meron siyang para lang maging okay lang, para sa akin. Pinagandaan ko talaga ng birthday month para maging okay si baby, maging lumaki ng ayos. Dahil nga sa 8 months siya, maging okay siya. Hindi siya yung lagi magkasakit, di ba? Hindi yung masabi, di ba? Kaya pinagkaloob ko lang, naghahandaan ko lagi, kahit wala akong pera, kahit wala akong mga utang-utang, kahit wala akong utang-utang. Talagang makapagbili lang ako lagi, makapagbili ako ng mga kahit cake lang, ganun, pag cake lang. Monthly. Ganun talaga, napakasarap ng pakiramdam. Kaya masaya din naman ako kasi kahit nagkaka-stress ako, kakautang dahil, kahit ako magandaan, ginagawa ko lahat. Masaya, ang malaga, masaya ako, masaya si baby, ganun. Tapos kung para hindi siya mainitan, talagang bibili pa ako ng electric pan. Kahit nangutang ako ng electric pan, kada sahod tsaka ko babayaran. Ngayon nga lang siya ngayon lang siya nag-stop. So electric pan na binili ko talaga, inutang ko talaga yung sa trabaho dati, dineliver ko. Tapos binabayaran ko siya monthly kada sahod. Sa awa naman Diyos, naging okay naman siya. Tapos mating sa point na hindi ako ganun kagala. Hindi ako nagagala kasi dati kasi pag trabaho man ako, after nagtrabaho gala na ako, syempre tagay-tagay, ganun. After noon, dumating nga si Ate Zoe, nabawasan ang aking gala. Bibihira ako maggala, depende na lang kung may birthday o may New Year o birthday o tamang unbanding. Saglit, nakapag-banding man ako, saglit lang kasi nga, mas gustong-gusto ko kasama yung baby. Alam mo yung parang ikaw ang nanay. Gusto ko lang ako kasama. Pagdating ng break time sa trabaho, tatawag ako, ulo, at baby ko, ganyan gising na ba, ganyan. O, nasikaso ko talaga lagi. Masaya.
Masaya ako sa laan, masaya sobra. Tapos yung sa awan naman yung lahat nabili ko sa kanya. Lahat ng gamit, naman kaya, di naman, kahit di pa magsalita yung kapatid ko noon, nanay niya, ano kailangan ng baby, hindi kasi ako nag-check talaga, ako nag-check. Lagi ko inasikaso kung ano kailangan dapat ni Ate Zoe. Yun, hanggang sa nagkaroon ako ng trabaho naman, lagi ko siyang nabibigay. Kaso, ang pinaka-problema ko talaga kay Ate Zoe hanggang ngayon, bike talaga, ang hindi ko talaga mabili-bili. Ewan ko ba? Lagi akong may problema. Siyempre may problema sa bahay, sa bayaran ng bahay, ng kuryente, o siya walang budget sa bahay pagkakain. Siyempre magagamit ako ng paraan. Siyempre magkakasama kami sa bahay, kaya dapat mag-asikaso ako lang. Parang ako na yung pinaka-nanay talaga. So, ang pinaka-lungkot ko lang talaga, yung hindi ko mabili yung bike ni Zoe. Talaga. Ano yan? Inabusan mo ako ng Milo. Ito si Ate Zoe, oh. Laki-laki na ni Ate Zoe ngayon, di ba? Toyoin na, napaka-toyoin pa, di ba? Sa 8 months old. Busin mo na to. Lakad na doon. Si Toyo yan, kaya bata 8 months na. Hindi yun talagang kaya nagkakaroon ako ng problema dati. Siguro, 3 years old. 4 years old ko na yun. Pagpunuan yung pambili ng bike. Kaso dumating sa point na kailangan sa bahay. Yan, wala silang budget. Na, ate, walang kuryente. Ate, walang wala bibili. Pagkain. May si Zoe, may ganito kailangan ganyan. Lahat, inaasikaso ko rin talaga. Ayun lang ang pinaka, sa sarili ko, yung hindi ko nabigay ng bike. Ito lang. Plano ko na talaga yun nung December. Kasi alam ko magkakaroon ng 13 months. Kaso ang ending, magkasakit na ako noon, kaya never ko na nagawa yung bike. Yung bike na lintik na hindi ko matupad-tupad. Kaya gusto ko magkaroon ng trabaho. Kumapa na. Pag naging okay na ako sa mga Facebook ko na yan, at ako napasahod ako ni Boss Meta. Pag ako talaga napasahod ni Boss Meta, bigyan ko talaga si Ate Zoe, pati talaga si Simon, bigyan ko ng bike. Sana, gusto ko pa rin magtrabaho muna para mas madaling bumili ng paraan. Kahit pagkain or bayaran ng bahay, kuryente, at least nakakabili ako. Di ba? Nakakabayad. Yun lang, napacheck lang ako. Pero masama ang loob ko, wala akong kape. Gusto ko ng kape. Kaya, sponsor nga. Sponsor nga muna dyan. Bigyan mo na ako ng pang kape. Okay, goodbye. Ismis, chikahan.